And hello, ako po si Ada. At ako naman po si John. At kami yung nag-facilitate ng advanced class ng KIO Youth Workshop. So for this learning material, we're going to focus on character. Yes, bilang part siya ng elements of drama. Dito sa session na ito, we will be learning how to explore and discover different characters. Yeah. So for the first part, dahil kailangan syempre ma-release muna sila so that they can explore more, we had them form a circle at sa gitna ng bilog, may mga ilalagay na items. So warm-up round, ang linagay lang muna namin ay arnis. Now, ang instruction for them is to just use the item, explore it, na not necessarily arnis siya. They can think of different types of people that can use that arnis or whatever that may be in different ways. And then we had another warm-up round na basket naman yung kanilang in-explore, which they could also use as something else na not necessarily as a basket. At syempre, dahil nga level 2 na ito, we gave them the chance na i-level up yung activity. Nagdagdag kami ng iba pang mga elements bukod dun sa arnis, bukod dun sa basket. Dinagdagan pa namin siya ng apple box at ng kumot. At ang note na sa kanila ngayon ay sana mas buo na yung character na gagawin nila gamit yung mga items na iyon. No? And again, dapat yung item ay hindi gagamitin sa kung paano siya dapat na ginagamit normally. At ang note namin sa kanila ay isipin ninyo hindi yung pag-focus sa paggawa ng gamit using those random items, but rather mag-focus tayo sa sino kayang mga characters ang gagamit ng mga items na iyon. So, an important note that we can give the students, especially when they're exploring the items using the apple box, yung walis, yung kumot, ay don't try to be clever on how you can use those items in a unique and funny way, but think of characters of different types of people and how would they use these items. Ayan, at dahil nakapag-explore na sila, nakapag-physicalize na sila ng kanilang mga characters, syempre dapat may pagpapalalim no, doon sa characters. So the next part of the learning session on characters would focus on the 3D character sketch. Yeah. At bilang level up nga, ang paraan ng pagbuo ng character ay naka-Renga style. So ano ba yung Renga? Originally, yung Renga style ay yung pagbubuo ng isang tula bilang isang grupo. So ito sa version na ito, pinuo nila yung mga characters nila ng one by one. So bilang grupo, hindi lang bilang isang individual. So again, in a circle, bawat participant or student ay may hawak na isang pirasong papel at panulat. Tapos, sasabihin namin yung una nilang information na dapat nilang isulat about their character. Mind you, these characters were pre-assigned. This is still a space for them na mag-imagine ng mga pwedeng characters. So, una namin pinasulat ay yung kanila. Ano kaya ang name at age ng character na ini-imagine natin ngayon? Pag lahat sila nakapagsulat na, papasa nila yung paper to the right or to the left. Tapos, kailangan nila basahin muna ano yung nasulat so far about this character bago ako mag-add ng detail. Si teacher or facilitator pa rin ang magsasabi kung ano yung next detail na i-add. So, the next round, we had them write ano kaya yung gender or sexual orientation naman nung character na ito. And then so on and so forth hanggang sa makumpleto natin ang 3D characterization ng kanilang binubuo na character. At syempre, dahil level up pa rin ito, no, ang ginawa namin ay pinacrumple namin sa kanila yung paper at ito ay inihagis sa gitna ng bilog para random lang siya. At sa cue ng facilitator ay kumuha sila ng isang crumpled paper at yun yung nagsilbi nilang mga characters. And for the Renga style 3D character sketch, ito po yung mga impormasyon tungkol sa character na pinasulat namin. So, una syempre, again, name and age. Second was gender or sexual orientation. Third, ano kaya yung kanyang occupation or trabaho? Pwede natin sabihin sa students na kung walang trabaho, student ba siya? Or may iba ba siyang ginagawa sa life? Pang-apat, ano yung kanyang mga physical traits? Here, we can encourage them to be as detailed as they can be. Hindi kailangang traits lang sa mukha. Pwede nating ilagay paano siya maglakad, paano siya manamit,
Yan. Any physical trait na very distinct, pwede nilang ilagay doon. And then, ang kanilang ultimate goal in life. Ano kaya yung biggest goal, biggest motivation ng character na ito that makes him or her keep going? Yeah, and then next naman ay yung most important relationship in life, no? So, sino ba yung mga kadugtong nila sa buhay nila? Ayan, yun yung mga isa sa mga pinasulat namin. And next, biggest frustration in life. So, depende kung ang frustration ay sa sarili nila o dulot ng external na situation. Next naman ay favorite na anything. Kahit na anong favorite nila, silang bahala kung ano sa tingin nila yung mag-work best dun sa character nila na i-share na favorite ng character. And lastly, afraid of what? Saan takot ang kanilang character? Pwedeng physical, supernatural, internal, external, basta silang bahala. Now, as teachers, you are free to add more details or magbawas kung masyado siyang mahaba. What's important is that yung mga bullet points na gusto nating ipasulat about the character covers the three-dimensional aspect of the character, which is physical, social, and psychological. And so once they've gotten yung crumpled paper, binulat-lat na nila, babasahin nila yung laman itong 3D character sketch. So teachers and facilitators, magkakaroon ng violent reactions dyan na, hala, hindi ko to kaya, paano ko to gagawin? It's very important at this point that we give them tips na, basahin nyo muna, intindihin nyo muna yung physical, social, psychological aspects ng character na to. Kasi as actors, we don't judge the character. And one way para talagang mas maintindihan nila yung character nila para hindi nila i-judge is for them to really understand and also own the character's motivation or goal or objective. At ang next step na nga ay pinagrupo-grupo namin yung mga participants, and ang next instruction ay to form a group, and then gagawa sila ngayon ng isang eksena na kumpleto ha, so may beginning, middle, and end kung saan magkakasama yung mga characters na nabunot nila. Bukod doon, binigyan namin sila ng iba't ibang klase ng mga conflict na kailangan na mangyari doon sa kanilang grupo. So yung isang grupo, ang kanilang conflict ay meron isa sa kanila na masasaktan physically. Yung next group naman ang binigay namin, may isang character na mabubuli. And then yung last one, yung characters ay mapapasok sa isang disaster. So bahala sila ngayon, base dun sa mga characters na nandun sa grupo nila, kung paano nila ngayon i-incorporate yung conflict na ibinigay namin sa kanila. At binigyan namin sila ng 15 minutes para buuin ang kanilang maikling palabas. So note for teachers and facilitators, these are participants na advanced class na. They have theater experience already and production experience, which is why 15 minutes yung binigay namin sa kanila. If ever your students are still less experienced pa sa paglikha, you can give them more time. Here's a few tips para sa inyong mga teachers and facilitators. Just make sure na ang mga characters na gagamitin ng inyong mga participants ay yung kanilang nabunot doon sa crumpled paper exercise natin. Bawal sila magpalit. Dapat matuto sila na atakihin at aralin yung kanilang character na nabunot. Also, remind them na pag gagawa sila ng mga storya, dapat logical pa rin yung pangyayari ng mga bagay-bagay. Kumbaga, hahanapan nila ng paraan na bakit nga ba nagkakita-kita doon o bakit nagkasalubong-salubong doon yung mga characters na yon. And dahil sa binigay nating mga conflict, meron yung kaakibat na objective at dapat malinaw iyon sa kanilang mga characters, sa kanilang bubuin na story. Ayan, kapag tapos na yung time limit, tatawagin na ulit natin lahat ng students or participants para manood ng performances. So for the order of performances, you as teacher or facilitator can choose kung mag-volunteer ba sila or kayo na magsasabi ng order. Ngayon, so magpapalabas ang bawat grupo. The number of groups will depend on your class size. And then, before they actually perform, please make sure that you take the time to remind them yung mga ethics na mahalagang sundin kapag nanonood ng isang palabas.
At after naman na mapanood na ng lahat ang kanilang mga iginawa dun sa ating exercise, nagkakaroon tayo ng peer critiquing sessions kung saan tinatanong natin mismo yung mga kapwa participants, yung mga nanood sa bawat isa, kamusta sila sa kanilang napanood, ano sa tingin nila ang nangyari, sino-sino kaya yung mga characters na nakilala nila doon sa kanilang mga napanood. And when we do this processing, ang pinakamahalaga sigurong matanong din natin ay, bakit naging clear sa'yo agad as audience yung character niya? Kung sino siya at ano yung objective niya? What made it clear? How did he or she portray that character that made it very clear to you as an audience? Kasi ito yung mga guidelines na pwede ring magamit ng ibang students and participants when they hone their own character. At ngayon, natapos na natin ang learning module natin ng character. Pwede natin itong i-follow up ngayon sa ating next lesson, which is conflict.